Hala, grabe ang laki ng itlog, large siguro to. Hey, what's up guys? This is your boy Renex Mala. Alas 3 na pala ng hapon guys, kung saan oras na para pakain ng hayop. Medyo maingay na ngayong baboy ko guys, ibig sabihin gutom na to. Ito yung inahing baboy na ilagaan ko. Kaingay na ngayong baboy, kaya agad ko to yung pinuntahan at inuna ng pagkain. Hindi ko talaga mag-alaga ng baboy, akala ko madali lang. Nako, grabe, ang mahal ng pagkain nila. Mas mahal pa sa kinakain natin. Kung nga natin pakainin yung baboy, linisin muna natin yung dumi niya. Kunti lang yung nakuha ko na dumi niya. Kasi sabi ng vet sa amin, kunti lang daw yung ilagay namin na pagkain para di siya mahirapan sa papanganak niya. Kuntis kasi yung inahin ko. Kaya kung napapansin nyo, medyo may kalakihan na yung tiyan niya. Sabi ng vet sa amin, mga January daw ay mga anak na to. Fully successful yung pagpanganak niya. Napainom ko muna yung baboy kasi parang nauuhaw siya. Bago natin ibigay yung pagkain niya, liliguin muna natin siya para malinis. Ako talaga madali lang mag-alaga ng baboy. Nako, hindi pala. Kala din pala nag-aalaga ng anak. Liban sa pinapakain mo araw-araw, lagi mo ritong pinapaliguan para malinis. Ang mas pinakamalala kapag magkasakit, lalo na yung uso ng sakit ng baboy na swine flu. Nako, kahit ano na lang yung ginagawa ko para lang makasurvive yung baboy ko. Nanood lang din ako ng YouTube kung anong dapat gawin ko. Mabuti na lang talaga hindi sila nahawaan ng sakit na yun. Kasi sa kapitbahay namin, nako, ubos talaga lahat. Napaka-stress talaga yun. Bansa inalagaan mo araw-araw, kagastos din. Kasi yung feeds na pinapakain namin sa baboy, grabe, napakamahal din. Tulad ng sabi ko kanina, mahal pa yung kinakain ng baboy ko kaysa kinakain namin. Kung napaliguan yung baboy ko, tingnan nyo naman yung baboy ko, napakaganda. Malinis na siya. Gusto niya talaga araw-araw siya pinapaliguan. Binigay ko na yung pagkain niya kasi parang gutom na talaga siya. Dalawang beses lang sa isang araw yung pagkain ko dito sa inahay na to. Pa talaga masyadong malaki yung tiyan niya. Kilos yung pinapakain ko niya sa isang araw. Bali, isa sa umaga at isa sa hapon. Nung malapit na siya mga anak, bali 1 kilo na lang sa isang araw. 1 half sa umaga at 1 half din sa hapon. Pag-decide talaga ako mag-alaga ng hayop at manok kasi nasa province lang din naman ako. Bahay naman namin, medyo may kalayuan sa kapitbahay. Kaya walang masyadong magrereklamo dito. Alam naman natin na di talaga natin maiiwasan na meron talagang magrereklamo kasi mabaho. Kahit malayo pa sa kapitbahay, kailangan talaga malinis. Gusto ko na nga pinakain yung baboy ko at nagpakain na din ako ng mga manok ko. Medyo madami-dami din yung manok ko. Meron akong bantrace, meron din akong native chicken. Meron din akong nangingitlog lang na mga manok. Hindi na natin pakainin yung bantrace na manok ko. Ito yung manok na 45 days lang. Yung pakain ko naman sa manok na bantrace, same lang din sa baboy. Sa bantrace ko, only sila. Mga native chicken ko, hindi. Same lang din sa baboy, di din madali mag-alaga ng manok. Kailangan mo talaga may sipag at syaga ka. Siyempre may backup ka din sa bulsa. Kung mahal yung pagkain ng baboy, sus, nako, lalo na din sa mga manok. Dali lang padamihin ng manok sa marunong ka lang din mag-alaga. Nga lang din, bilis din ang mortality ng mga manok. Kasi ang bilis nila magkasakit. Lalo na sa tag-ulan at sobrang init, nako. Tulad sa akin, every week may namamatay ng mga sisiw at manok. Tulad dito sa dalawa kong manok. Ito yung dalawa kong manok na nagkasakit, na makatayo para silang na-stroke. Kumakain pa naman din sila. Kwan ko kung makakasurvive pa to sila. Hindi ko rin alam kung anong nangyari dito. Tingin mo kaya, ano kayang nangyayari dito? Napainom ko na naman to ng gamot, pero hanggang ngayon di pa din sila makatayo. Pero kumakain pa naman din sila. Sana nga makatayo na to sila. Pero feel ko talaga parang di na talaga to sila makakatayo. Kayang talaga to ng mga manok. Alam na sana to. Pinapakain ko na nga yung mga sisiw ko. Madami na din talaga yung mga sisiw ko. Yun nga lang, di talaga mabubuhay lahat. Based on my experience, hala. English tuloy. Pero seryoso, sa mga 10 sisiw, siguro mabubuhay lang 6, 7. Meron talagang mamamatay. Nang sinabi ko kanina, may manok din talaga akong nangingitlog. At yun nga, may isa tayong nakitang itlog. Ako talaga sa manok na to kasi araw-araw talagang nangingitlog. Kunin natin yung isang itlog, di ba? Oh, ang laki ng itlog. Pero ko sa itlog na to, parang large size to. Gulay ng itlog, brown din. Parang tulad ng may-ari. Tapos na nga ako nagpakain ng baboy at manok ko, guys. Nuha ko na yung isang itlog. May pang-ulam na tayo. Simula talaga na may manok akong ganito. Grabe, nakakasip talaga kami sa itlog. Masarap din talaga to na itlog kasi organic talaga. At yun na po, guys. Babu!